Tayo pinanalangin. Minsan pa, Ama, kami po ay naririto na malapit ang pupuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat tunay na ikaw ay mabuti at ang katapatan mo ininalalayo sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakatipong ito na pinagkaloob sa amin upang kami ay mag-aral, matuto sa pamamagitan po ng katotohanan. At sa pamamagitan din po ng banal na Espiritu Santo ay lumago kami, tumatag at tumibay ang aming pananampalataya. At makita namin, O Diyos, ang mga bagay na niloloob mo po para sa aming mga buhay. That's why we pray, O God, that you will continue to lead us, O Lord God, and guide us by the Holy Spirit. At ayaw mo, Ama, na may mga bagay man kami hindi maunawaan, ito'y paunawa sa amin ng banal na Espiritu. Ayaw mo, Diyos, na maging katibayan at maging katatagan namin ang bawat salita na aming maririnig, lalo na po sa aming mga paglilingkod na gagawin sa mga darating na panahon. Pagpalain mo rin, O Diyos, at dalangin ng iyong lingkod, lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga kaloob para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik at nagumabaw ng kapapalas na nila. At ayaw mo, Ama, na lagi po nilang maranasan ang pagbuhos ng masaganang biyaya mula sa iyong trono. Salamat po, Ama, binabalik namin sa iyong papuling pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito. Please open your Bible to Revelation chapter 3, verses 14 to 22. Revelation chapter 3, verse 14 to 22. Sabay-sabay po tayo. Sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana na ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay manahimika at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, ang maralita at duka at bulag at hubad. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay umaman, at ang mabuting damit upang iyong may suot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ang magpapahid ng sa mata, na ipahid mo sa iyong mga tao upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabing Espiritu sa mga iglesia. Amen. Purihin ng Diyos sa gabi ito sa ating pong pag-aaral. Hot or cold? Alam ko po na kapag sinabi po yung hot or cold, pagdating sa pananampalataya, ang pipiliin po natin ay yung hot, maalam sa pananampalataya. Because if you are cold, kung tayo po'y magiging malamig sa pananampalataya, it means almost we are dying. Sabi nga po, mamamatay na yung ating pananampalataya at mga paglilingkod. Sa gabi ito, yung pong pinapag-aralan po natin ngayon, it is about one of the 7 churches which the Lord wrote a letter for them in the last days. Kung titignan po natin, that 7 churches have their own qualities. Meron silang iba't ibang klase ng qualities o katangian bilang iglesia. At yung katangian na yun ay maybe it is good or maybe it is bad. Kaya nga po, kung titignan po natin, it is a sense of understanding that these churches indicates or elaborates about the situation and the qualities of the church today. Yung kalagayan po ng mga iglesia, 7 iglesia na sinulatan ng ating Panginoon sa huling araw, ay kalagayan po ng mga 7 iglesia
o ng iglesia sa kasalukuyan. Alam niyo po ba yung 7 churches na yan ay nakalocate? Ang location po niyan ay sa lugar ng Galatia. Amen. We know what is Galatia, di ba? Galatia place is where Jewish people also live, and they live according to the law. And when Apostle Paul evangelized that place of Galatia, ay tinuruan sila ni Pablo na kung paano gamitin yung tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng habag ng ating Panginoon. Kaya it means, ibig sabihin po talaga na yung 7 iglesia na yon, amin po ba, it's illustrates about believers, mga mananampalataya, mga nananalig na sa ating Panginoon. It doesn't pertains about unbelievers, but it illustrates about believers, yung mga mananampalataya. At yung Laodicea po na iglesia po, ay malapit po yan sa lugar ng Antioch. Amen. Yung Antioch po, mga minamahal ko, ay lugar na kung saan unang pagkakataon na tinawag ang lahat ng mga alagad ng Panginoon bilang Kristiyano. Amen. So, makita natin, kahit, kumbaga, kapag titignan natin yung mapa, kung nasan po yung location niyan, it's around Galatia, dun sa Galatia po. Tapos yung Laodicea po kasi, ang pagkakasunod-sunod po niyan, Pergamo, Thyatira, Sardia, Smyrna, Philadelphia, Ephesus, Laodicea. At yung pong Antioch, nandito po siya. Okay. So, ibig sabihin, hindi talaga siya malalayo. Amen. Yung iglesia na ito ay malapit talaga doon sa tinatawag na lugar na kung saan pinangaralan ni Apostol Pablo. At alam niyo po ba na kung bakit tinawag po siyang Laodicea o Laodicean Church? Amen. Alam niyo ba kung bakit siya tinawag na Laodicean Church? Maybe sasabihin po natin, pastor, kasi ano yan eh, pangalan ng lugar. Amen po ba? But it is not. Laodice, yung Laodician po, ay mula sa salitang Laodice. Sabihin nga po natin, Laodice. Si Laodice po ay tao. Si Laodice po ay babae. Siya po ang kauna-unahang pastora ng church ng Laodicean. Amen. So, ibig sabihin, parang may, may dating. Amen. Babae po yung nagministeryo dyan po sa Laodicea. Yun po ang pangalan po niya, Laodice. At ang pangalan po ng kanya pong asawa ay Antiochia. Amen. So, yung lalaki po, hindi po siya ang nagminister, yung babae po ang nagminister. So, ibig sabihin po, mahalaga po na maintindihan natin mabuti why the Lord Jesus Christ, why the Lord, the Lamb of God, wrote a letter for this church. Amen. Una, sapagkat mahalaga po ang church ng Laodicea. Mahalaga siya sapagkat makikita natin how these people, ito po kasi mga tao na nakatira sa Laodicea ay, sa Laodicean Church ay may mga kaya. Mayaman. Kaya titignan niyo po, di ba? Ang sabi po ng illustration, alam nila na ikaw ay mayaman. Pero, ang totoo ikaw ay dukha, maralita. Amen. Sabi po doon ng ating Panginoon Jesus. Kaya ibig sabihin, Laodicea, kasi po, siya po yung mas malapit sa pantalan. Alam niyo po ba yung pantalan? Pier, daungan ng mga barko. Kaya, maraming mga malakal na pumupunta po doon sa lugar na yon. Amin po ba? And, ibig sabihin, sari-saring tao po yung nakakasalamuha po ng Laodicean, mga Laodicean Church. Okay.
Kaya sabi po dito, sa binasa natin talata, amin po, doon sa ating pong pinapag-aralan, the one who is Amen. Sabi po kasi sa wikang English, di ba? The Amen. Amen po ba? The truth and true witness. Sabi doon, ang sabi niya dito ay na siyang lumalang. Amen po ba? Na naroon na sa pasimula, mula pa sa paglalang ng Diyos, ang nakakita sa kalalagayan ng Laodicean. Church, kung papasinin po natin, what is really the problem between the seven churches? Ano po ba talaga yung pinaka-problema ng pitong iglesia? Of course, nakatapik po tayo sa Laodicean Church. Amen po ba? Actually, ang Laodicean Church, masasabi ba natin na ang tawag dito, bad church? Sa tingin niyo po ba ang Laodicean bad church? Bad church ba siya o good church? Sa tingin niyo? Ano sa palagay? Ano sa palagay ninyo? Ang Laodicean ba bad church or good church? Amen. Kasi di ba, kung titingnan po natin, ang naging problema po ng seven churches, even today, kahit sa kasalukuyan po na mga katangian ng iglesia, ang pinaka-problema po sa atin, mga pinamahal ko, is we do not notice our situation. Hindi natin napapansin yung ating mga kalalagayan. Amen. Siguro masasabi po natin, hindi naman po talaga bad church ang Laodicean. Amen. Hallelujah. Ay, nandyan po ba kayo? Sundan niyo po ako. Ang Laodicean po, hindi po siya bad. May problema lang po siya, mga minamahal ko. Nagpapatuloy siya sa pananampalataya, pero hindi mainit, hindi malamig. Hallelujah. Kung tatanungin niyo po yung sarili niyo ngayon, kayo po ba'y hot o kayo po ba'y cold? Kasi kailangan din natin maunawang mabuti, kailangan natin malaman why the Lord had written a letter for the Church of Laodicea. Bakit sila sinulatan ng Panginoon? Naniniwala ko, hindi naman po sila talaga tumigil sa paglilingkod. Ang problema lang, amin po ba, habang sila'y naglilingkod, hindi nila namamalayan at hindi rin nila napapansin. Sa tingin po ba, napansin ng Laodicea kung anong kalagayan nila? Hindi po. Sinong nakapansin? The Amen. Ang Panginoon ang nakakita. That is really the problem. Kaya nga yung 7 letters for the churches, makikita po natin lahat sila, hindi nila alam. Yung isa nga, di ba, sinabing, pinalalagay nila na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Amen? So, doon, makikita po ba nila, ang palagay ba ng iglesia ngayon, siya po ba ay buhay o patay? Ang iglesia ngayon, ang alam niya, siya ay buhay. O, tatanin ko po ulit kayo, kayo po ba ay buhay o patay? Ay, di ba? Kasi kailangan natin tanungin yung sarili natin. Kailangan maunawaan natin mabuti. Kailangan natin malaman kung ano ang kalalagayan natin. Hindi tayo pwede magsinungaling. Sabi ng talatang binasa natin, the Church of Laodicea cannot able to, amen po ba, to lie before the Lord. Alam ng Panginoon, kaya nasabi doon, yung amen, yung siya nawa, ang nagsasabi, yung tapat at totoo, na sa pasimulay naroon na ibig sabihin, the Lord, our God knows. Nakikita niya po yung kalagayan ng church ng Laodicea. That is really the saddest thing. Mahirap po yun, magiging malaking problema po sa buhay ng bawat sa atin kung hindi na po natin nakikita yung sarili natin. Amen? Kaya akala natin, okay tayo, akala natin, walang problema sa atin spiritually, akala natin okay yung kalalagayan ng ating pananampalataya, pero kailangan natin aminin sa sarili natin, ano ba talaga yung kalalagayan natin before the Lord will see it. Amen? Kasi diba, kung di na natin makikita, mahirap na po yun. Mahirap na po yung magiging malaki yung problema po natin kapag sa sarili po natin, alam natin ganito tayo, pero hindi pala tayo ganito.
kailangan alam din natin ang isasagot natin sa Panginoon. Dahil naniniwala ko, dapat alam mo kung anong kalalagayan mo ngayon. Kapag sinabi mo sa akin, Pastor, hindi ako mainit, hindi ako malamig, di Laodicean ka. Amen? Ano daw ang gagawin ng Panginoon kapag hindi ka mainit, hindi ka malamig? Susuka ka. Sabi nga ng Panginoon, mas manapang ikaw ay malamig kung malamig, mainit kung ikaw ay mainit. Tanong, nangyayari ba yan sa church ngayon? Yes, sa lahat ng mga mananampalataya. Naniniwala ako, alam natin yung sitwasyon, alam natin yung kalalagayan ng bawat sa atin. Ang problema, hindi natin ito inaamin. Hallelujah. Kahit yung katabi natin, alam niya, nandito yan, mainit siya sa pananampalataya. Pero ang totoo, nanlalamig na yan. Amin po ba? Mas maganda nga daw na ikaw ay malamig kasi mas madali kang painitin. Yung malahili nga po kasi, hindi mainit, hindi malamig, sinungaling. Amen? Kapag katabi ng mainit, sabi niya mainit siya. Pag katabi ng malamig, siya ay malamig. Church, nakakalungkot isipin sa buhay ng bawat sa atin, hindi tayo pwedeng magsinungaling sa harapan ng ating Panginoon. The Amen, the Lord, kaya siya tinawag na Amen, it means He appears, He guarantees that He is saying true. Dahil siguro daungan, makita natin, spiritually, tignan natin mabuti yung kalalagayan ng Laodicean. The Laodicean Church. Dahil ito'y pantalan, ito'y daungan, ito'y pier. Maraming mga tao yung iba't ibang klase ng tao ang pumupunta. At dati po, kapag sinabing pantalan, ang mga taong nagpupunta lang po doon ay mga malakal. Alam niyo po ba yung mga malakal? Traders. Nagpapalit, nagbebenta o nabibili. Yun po yun. And maybe this Laodicean, kapag dumadaon po sila doon, dahil sa sobra silang mayaman, kaya nga diba, sabi doon, hindi na nila napapansin. Maybe you are giving. Amen po ba? Maybe this Laodicean church are giving to the church. Amen po ba? Hindi po sapat ang pag-ibigan. Sabi nga ni Apostol Pablo, kahit ibigay mo ang buong kayamanan mo kung wala kang pag-ibig, wala rin. Amen. Kaya doon, sabi, the faithful witness, therefore, the one who saw the true situation, yung tunay na kalalagayan. Kaya di ba, lagi sinasabi sa atin, aminin natin, tumayo tayo, sabihin natin kung anong kasalanan na nagawa natin. Are we strong? Are we weak? Are we cold? Are we hot? Amen. Hindi tayo pwedeng lumagay sa gitna, mga minamahal na kapatid. Wala akong nasa gitna. Kailangan mong mamili. Mainit o malamig. Buti pa si Isabel, kahit na malamig, laging mainit. Amen. Yung apelido niya kasi mainit, di ba? Hallelujah. Pero sana hindi lang apelido mo mainit. Pati pananampalataya mo, mainit. Hallelujah. Yun ang hinahangad ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. That's why, this letter, alam niyo po ba, itong sulat na ito ay pagbubukas. Alam niyo po kasi, may problema po kasi, malaking problema po sa mga churches now. Kahit ako, nagawa ko rin yung kasalanan na yun eh. Because I'm using Revelation chapter 3 verse 20. Ano po ba nakalagay sa pahayag kabanatang 3, talatang 20? Narito ako, nakatayo sa pintuan na tumutugtog. Kung ang sino man ay gaminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasama niya at siya'y kasama ko. Alam niyo po ba, malilit po at madalas ginagamit ito for evangelism. Na ang Panginoon ay nakatayo sa pintuan. Amin po ba? At tumutugtog. Pero maliwanag po sa pinapag-aralan natin, sino mo ang tinutugtog? Mananampalataya o hindi mananampalataya?
as believers. Kung tayo po ngayon bilang mga mananampalataya, ang kalalagayan po natin, malahilinga. Ang kalagayan po natin ay malamig. Ang sabi ng Panginoon sa gabi ito, tumutok-tok na siya. God is knocking upon our door. He's standing on the door and knock. Kailangan sa gabi ito, masyasan natin yung sarili natin. Kailangan aminin natin, Lord, patawad. Kasi malahilinga ako. Malamig ang pananampalataya. I am not that kind of servant or believers na nandoon sa kalalagayan na matibay ang aking pananampalataya. Baka tayo po yung sinulatan ng Panginoon. Amen? Tayo yung tinutukoy na Laodicean dito. Amen? Sa dami ng mga ngalakal, marami tayong friends, marami tayong nakakausap. Amen? That instead that we can share Jesus Christ to them, tayo po yung nagbabahagi sa kanila, tayo po yung nababahaginan. Bakit? Sapagkat the condition of the church, tignan po natin, yung kondisyon ng iglesia, hindi natin sabi kaya, I know your works. Ang sabi ng Panginoon mismo sa Laodicean Church, I know thy works. Hindi natin ito may tatago. Hindi natin ito may liliin. It will not forever. Hallelujah. Kaya kung ano man ang kalalagay natin, the Lord said, I'm knocking at your door. Hindi natin pwedeng itago ng lubos. Hindi tayo pwedeng manatili sa ganitong kalalagayan. Time will come, the Lord Jesus Christ will come, at kapag ganito yung kalalagayan natin, nakita natin yung masakit na mangyayari. This is church. Iglesia siya, pero isusupa siya ng Panginoon. Amen? Kung ano man ang kalagayan natin ngayon, you know, kailangan malaman mo na ito mismo sa iyong puso, aminin mo na sa Panginoon. Hindi mo na pwedeng itago. Amen? Kaya kapag tinanong kayo ng Panginoon, kayo po ba'y mainit o kayo'y malamig? Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo, pag malamig, nakakatakot na yun because it almost a quality of a death. Di po ba? Pero may pag-asa pa. Kaya sabi ng Panginoon, I know thy works. Tingnan po natin, di po ba? Wala tayong may linihim. Acts chapter 8. Gawa, kabanatang 8. Talata po ay 22. 8:22. Ang sabi niya po dyan, magsisika nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sabi doon mismo, sa talatang binasa natin ngayon, you need to see yourself. Kung makita mo yung sarili mo na ikaw ay malamig, amin po ba? Kung makita, kasi nakita ito ng Panginoon. I know that the Lord knows every heart that we have. Pero ang problema nga po, sabi ko nga po sa inyo, nakikita ng Panginoon, pero bakit hindi tayo sinasabihan ng Diyos agad-agad? Because God wants, ang nais ng Panginoon, makita natin yung sarili natin. Hallelujah. Amen. Kailangan makita natin yung sarili natin. Lord, ito yung, kasi hindi tayo pwedeng makapagsisi kung hindi natin makikita yung sarili natin. Bakit? Ano tayo in denial pa rin. Kapag in denial tayo, hindi tayo magkakaroon ng isang humble heart. Yung katulad ng inawit natin kanina, pusong dalisay. Hindi natin makakamit ng isang pusong dalisay unless aaminin natin sa sarili natin may pagkakasala at pagkukulang tayo. Tama po ba? Kasi ang sabi po ng talata na binasa natin, magsisika. Amen po ba? And who knows that the Lord will forgive you to all the things which your heart is thinking. Naniniwala tayo, hindi ko muna sa church tayo, maalam na yung pananampalataya natin.
At hindi ko muna sa church tayo, may pananampalataya na tayo. This is really the time that we need to see and we need to look and we need to search our hearts. Kailangan natin siya sa atin ang ating mga puso kung ano po yung mga kalalagayan ng base sa atin. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ano bang sabi yan? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Everything will be out. Kanina daw? Sa Panginoon. Amen po. Alam na ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Alam na ng Panginoon kung ano yung kalalagayan natin. But the Lord is trying to yanigin. Niyayanig niya to shake our minds and our hearts. No. Kaya sabi ng Panginoon, I know thy works. Hindi natin ito may tatago. So that is the most important thing sa pinapag-aralan po natin, na hindi lamang yung Panginoon na nakakakita o nakakasiyasat. Amin po ba? Tayo din, kailangan natin siyasatin yung puso natin. Kailangan natin ibukas na ngayon sa harapan ng Diyos. That's why that is the problem of Laodicea. Nagpapatuloy nga sila, yes. Nakakapagpatuloy sila naglilingkod. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman sila lubos na bad. But the problem is, hindi nila alam kung anong kalalagayan nila. Umaasa sila na pagdating ng ating Panginoon, they will have eternal life, they will eat together with the Lord. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa iyong kalalagayan, I will vomit you. I will spit you out. Masakit po. Iluluwa tayo. Naglingkod tayo ng mahabang panahon. Gumawa tayo sa gawain ng Panginoon. Tapos, iluluwa lang tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, di ba, yung rason ng pagpunta natin dito sa church, yung rason ng paglilingkod natin sa Panginoon, hindi dahil sa tao. Lahat kasi tayo naglilingkod sa Panginoon eh. Bawat sa atin, lumalaban sa pananampalataya, ipinaglalaban natin yung pananampalataya, which is definitely true at dapat. Kailangan natin ipaglaban yung pananampalataya natin. Kaya kung nararamdaman po natin ngayon, nanlalabig tayo, it's time for you to become hot. Hallelujah. Huwag tayong lalagay sa gitna, mga kapatiran. Ayaw ng Panginoon na tayo nasa gitna. Gusto ng Panginoon kung tayo hot, maging hot na tayo ngayon. Maging maalam na tayo ngayon. Hallelujah. Huwag natin nahayaan na maagaw pa ng diablo yung buhay pananampalataya ng bawat sa puso atin. That's why he said to the church of Laodicea, you are neither hot or neither cold. Of course, that is about their spirit. Anong spirito meron sila? Anong klaseng spirito meron ng mga tao ito? Hindi natin maitatago yan. Hindi natin maililihin kahit kailan sa Diyos. Remember, God is the one who created everything. And we are one of His creation. Isa tayo sa mga likha ng Panginoon. Amen po ba? Kung ang Diyos iniingatan ng, di ba? Iniingatan niya na huwag magbanggaan. You see, alam niyo po, di ba? Alam natin lahat yan ng mga millions. There are millions of stars sa kalawakan. Pero tingnan niyo po, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, wala kahit isa sa kanilang nagbabanggaan. Bakit? Iniingatan sila ng Diyos. Which means, ganun ka-epektibo yung mata ng Panginoon, yung paningin ng Panginoon, kung paano iniingatan ito. And even the Lord said in Matthew, di ba? Sabi niya, bilang ng Diyos kahit ang bilang ng ating mga buhok. But He's not only after for our hair. He's not only after for the stars. The Lord is after also for our faith life, for our spiritual life.
Kaya lagi niya sinisiyasat ito, mga minamahal ko. When we offer our things to the Lord, when we offer our praise to the Lord, when we offer our service to the Lord, tinitignan din ng Panginoon. Ngayon, binabasa natin ang Book of Leviticus, di ba? Napakasela ng Panginoon. Habang binabasa ko yung Lord, nakakatakot ang selan-selan mo. Amen? Hindi pwede, di ba? Huwag kayong hihipo. Amen po ba? Huwag kayong makikisama sa ganitong bagay. Amen po. Huwag kayong kakain ng ganito. Amen. Sabi ko, Lord, napakaselan mo talaga. Amen. Tapos lagi nang binabanggit doon sa uling talata na binabasa natin, ako na inyong Diyos ay banal. Kaya dapat kayong magpakabanal. It's very sensitive. Amen po ba? Kung ikaw ay may kapintasan, huwag na huwag kang papasok sa dakong banal, sabi niya. Sapagkat nilalapastangan mo ang aking templo. Ganun siya kaselan. Amen po ba? That nothing will be, kumbaga, walang sino mang may kapintasan ng pwede na makapasok. Ganun siya kaselan. Kaya sabi ko, habang binabasa ang Book of Leviticus, habang binabasa natin yun, sinabi ko, Panginoon, sabi ko, Lord, salamat sapagkat ibinadala mo na si Jesus. Because if the Lord Jesus Christ have not fulfilled this law, paano kami? Paano tayo? Kung hindi ginanap ng Panginoon ang kautusan, paano tayo makakalapit sa Panginoon? Amen? Magsabi nga ng amin ng walang kapintasan? Wala, di ba? So it is sweet. Everyone cannot come before the Lord. Hindi tayo pwede makalapit. But through Jesus Christ, dahil sa habang, biyaya, pag-ibig ng Panginoon, nakakalapit tayo. Amen po ba? Kaya nga, habang binabasa natin ang Book of Leviticus, mararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon. Mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Mararamdaman mo kung anong klase ng pagpapala ang tinanggap mo sa Diyos. It is not only about the law. Nakakainip nga nabasahin eh. Amen po ba? Nakakainip siya. Pero alam niyo po ba na habang binabasa kayo, I can feel the love of the Lord. I can feel the grace of the Lord. Salamat. Kasi kung hindi dumating ang Panginoon, how can I serve you? Paano? Paano kong gaganapin? Sige nga. Paano ko magaganap yung mga paglilingkod na gaganapin ko? Mga Levita nga. Kapag ang mga Levita may kapintasan, kahit Levita hindi ka pwede maglingkod. Ganun ka-strict ang Panginoon. That's why, church, tonight, if the Lord will ask you, are you hot or are you cold? You should have only one answer to the Lord. Huwag tayo mag-alala, mga minamahal ko. Dahil hindi tayo hahatulan ng Diyos. Dahil hindi pa ito yung panahon ng paghatol. But it is really the time that the Lord is searching our hearts. Kaya yung sinabi sa atin ni Apostol Lucas sa Acts chapter 8 verse 22 na magsisi, hindi tayo makakapagsisi kung di natin naaminin na nalalamig tayo. Kung nararamdaman mo ikaw ay nasa kalagayang malamig, then you can repent before the Lord. Pwede kang magsisi sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kasi kailangan nating lumipat ngayon, kailangan na nating tumawid doon sa kalalagayan na yun. Hindi tayo dapat manatili doon sa kalalagayan na yun. Kasi lahat tayo naglilingkod sa Diyos. Lahat tayo nagnanais na gawin yung nais, hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Hallelujah. We cannot hide anything to the Lord. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon na, basta't ako, mainit ako. Amen. Amen. Kung sinasabi mo ngayon mainit ka, alam ng Panginoon kung mainit ka ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin mainit ako. Brother Michael, mainit ako. Maaaring si Brother Michael mag-agree. Pero ang Panginoon nakikita. Hallelujah. That's why you are lying. Magsisinungaling ba tayo sa harapan ng Diyos ngayon sa gabi nito? That's why if you can feel that you are cold, tell it to the Lord, Lord, patawad kasi nanlalamig ako. Hindi ako ganun kainit sa paglilingkod at pananampalataya ko. Hallelujah.
We can come before the Lord. Pwede tayong lumapit sa harapan ng Panginoon. At sa paglapit natin sa Kanya, ipakita natin sa Diyos, hallelujah, kung ano na yung kalalagayan ng bawat sa atin. Tingnan nga po natin 1 Corinthians chapter 3, verses 1 up to 3. At ako, mga kapatid, na hindi nakapagsalita sa inyo ng tulad sa mga nasa spirito, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sagot kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi lamang ng kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo'y mga nasa laman pa. Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga nasa laman, at kayo'y nagsisilakan ayon sa kawalian ng mga tao. Sabi niya po sa Pablo doon sa mga taga-Corinthians, you are thinking that you are good. Amen po ba? Church, maaari sasabihin po natin sa buhay ng bawat sa atin, bakit ganyan ang pangangaral ng salita ng Diyos sa gabi nito? Sabi ng Panginoon, ang tunay na malaguna sa pananampalataya, hindi na makalaman. Hindi na sumusunod sa kaugalian ng mga tao. Kundi ang sinusunod ay yung kaugalian na inilaan ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. That's why, sabi niya doon, kung may paglilibog, kung may pagtatalo, lahat ng bagay nito ay gawa ng mga laman. Kaya sabi niya po sa Pablo doon sa mga taga-Corinto, ang totoo, wala pa kayong kaya hanggang ngayon. Ibig sabihin, mahina pa kayo. Hallelujah. Kaya siguro ganun tayo. Amen. Kung nararamdaman po ninyo na hindi nagtutuloy-tuloy yung paglilingkod natin, merong stop and go. Amen. Para tayo may traffic lights. Hallelujah. Katulad kahapon, pumunta po ako sa Pasay. Sumakay po ako ng LRT. May problema sa LRT. Amen. Hindi siya pwedeng, sabi sa announcement, laging bumubukas yung pinto ng LRT kahapon. Lagi siyang bumubukas. Ibig sabihin pala, yung naglo-low voltage siya. Hindi niya kayang magmabilis ng takbo. Kaya ibis na mabilis ka, mapupunta doon sa pupuntahan mo, no, lagi siyang tumitigil. Sabi ko, may problema ang LRT. Sa tingin niyo ba, LRT na nga may problema? O tayo na may problema? If you can feel in your life, amen po ba, bukas-sara. Amen, para tayong bukas-sara. Hallelujah. Mabagal, mabilis. Mabagal, mabilis. Minsan tumitigil pa, may problema tayo. Pero bago yan mapansin at sabihin sa atin ng Panginoon, dapat tayo na mismo ang makapansin. Ang tinuturo sa atin sa gabi ito, dapat makita na natin yung sarili na, medyo may problema ako. Hindi magandang pangitaan ito. Amen? Hindi ito yung inaasahan ng Panginoon sa aking buhay. Hindi ito yung hinahangad ng Panginoon sa aking buhay. May ibang hinahangad ng Panginoon, naisin ng Panginoon sa akin. Hebrews chapter 5, verse 12. Hebreo 5:12. Hebrews chapter 5, verse 12, sabay-sabay. Sapagkat nang kayo'y nararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman na mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Yun ang masama. Tama naman, di ba? Kapag sa totoo lang. Amen. Pangit nga naman kung halimbawa po na kumakain na tayo ng matigas, pero dumarating sa punto na imbis na matigas ang kakainin mo, papakain sa'yo, ay kailangan pakainin ka ulit ng malambot. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? May mga mananampalataya na sana tagapagturo na, pero hanggang ngayon, tinuturuan pa. Sabi niya pa sa Pablo, nagtuturo ka na dati. Amen? Pero ngayon, ikaw pa ang dapat turuan. Masakit. Amen po ba? Why? Dahil nakikita ko dito, ang sinasabi niya pa sa Pablo, you're already a worker.
I'm sorry po, mga worker. Pero nakikita ko dito na he's really, Apostle Paul is telling to us, kung yung pananampalataya natin maalam, mainit, dapat nagtuturo tayo. Hindi tayo of course, yung ganitong klase ng Bible study, it's okay. Pero problema po, mga minamahal ko, imbis na tayo ang mag-resolve ng problema, minsan, tayo ang nagiging problema. Tayo ang nagdadala ng problema. That is wrong. Tandaan po natin, lahat po tayo mananampalataya. Lahat po tayo may flaws. Kung nararamdaman natin sa buhay natin, medyo ito. Hallelujah. Kinakausap ako ng Panginoon. Amen. Even to the youth. Kahit kayo mga kabataan. Hallelujah. Tingnan niyo yung sarili mo. Hindi kayo, di ba? Mga kabataan, hindi kayo pwedeng manatiling kabataan forever. Tatanda at tatanda kayo. Amen? Pero kung halimbawa, may asawa ka na, may anak ka na, pero ugaling kabataan ka pa rin, maganda ba? Hindi po. Amen? We need to mature. Tama. Kailangan natin mag-mature. Hallelujah. Ang problema, maraming mananampalataya hindi nag-mature. Laging baby. Amen? Matampuhin. Hallelujah. Laging nagdaramdam. Of course, we have flaws. Meron tayong kahinaan, pero hindi na dapat. Kailangan pag habang tumatanda tayo, marunong na tayong umunawa. Hindi lagi tayo ang inuunawa. Tama po? Alam niyo yung mga batang maliliit, dapat yan inuunawa. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba na kayo mga kabataan, pag naglilinis dito sa church, mas dati niyo ako mabuti pag naglilinis. Tinitignan ko lang ang mga paa ninyo. Kapag naglilinis ako at dinadaanan mo, tinitignan ko, hindi pa siya marunong. Bata pa siya. Kasi po ako, tumanda ako na ganito, meron akong respeto sa naglilinis. Kapag nakita ko yung naglilinis, hindi ko dadaanan yung nilinis na niya. Hindi ko natutumihan. Kasi respeto yun. Kailangan kong tumanda. Kasi pagtanda ko, may batang dumaan, ako rin mismo. Tinitignan ko lang yung mga kabataan kung hubarin lagi ng tsinelas nila. Nakakaya. Si pastor nagmap na. Tatanggalin ko na. Amen. You have to think. Kailangan makikita mo na lahat ng ginagawa mo. Dapat lumalago ka. Hallelujah. Iniisip natin lahat ng ginagawa natin. Tinatandaan ko yun, yung sinabi ng magulang ko, dapat lahat ng ginagawa mo, iniisip muna bago mo gagawin. Hallelujah. Kahit iba sa pananalita rin natin, bago mo sabihin ng isang bagay, baka isipin mo muna, makakasakit ba ako o hindi? Kaya si Apostol Pablo, sabi niya doon, kayo'y nangangaral ng maging mga guro. Pero, natigil. Amen. Natigil. Ang sabi mo nga dito kayo'y muli nangangailangan na kayo'y turuan. Hallelujah. Sa church natin, halimbawa, may nakakitang kalat, halimbawa, may nakakalat na baso, pinggan. Sa totoo lang po, hindi na yung kailangan na iuutos sa'yo. Kapag mature ang isip mo, kahit na hindi yung inutos sa akin, kahit hindi yung sinabi sa akin, dahil ako ay miyembro ng iglesia, gagawin ko.
Ang nangyayari po kasi, daan-daan na. Sometimes I see it. Alam niyo po, pag dumarating na ako ng Sunday, ng Lord's Day natin, tinitignan ko agad yung lamesa sa dyan sa labas. Kapag may nakikita po akong kalat, ako mismo nagliligpit. Hindi ko na inuutos. Kasi kailangan mo maging mature. Amen? Ano ba inuutosan? Bata o matanda? Bata, di ba? Pag matanda ka na, hindi ka na utusan. Dapat, usasan ka. Hallelujah! Amen! You have to grow. Also, kailangan mo mag-grow. Kailangan natin mag-grow. Mga workers, kailangan natin mag-grow. Kaya na, ang masakit dito, sabi doon, nag-aaral ka na dati para maging grow. Pero ngayon, ikaw pa ang nangangailangan turuan. Sa tingin mo, mahirap yun, di ba? Masakit. Review. Amen? Review. Kaya, tanong ulit, ikaw ba'y mainit o ikaw ay malamig? We can see ourselves. Makikita natin yung sarili natin. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Hebreo 4. 6 pala. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Sabay-sabay. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap na kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Which means, sa verse 4, masasabi ba natin na yung verse 4, malagong mananampalataya? Amen! Kasi, una, nakalasap ng minsang kaliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Pangatlo, nakabahagi ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, be filled with the Holy Spirit. Verse 5, nakalasap ng mabuting balita ng Diyos, which means the Word of God, at ang mga kapangyarihan ng panahong darating. Amen? He can prophecy. Verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos, ay hindi maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakon muli sa ganang kanyang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahilingan. Pangit nga naman, di ba? Nalasan mo na lahat, and then, tatalikod ka. Pastor, nasa church naman ako, hindi ako tumalikod. Hindi lahat ng nasa loob ng church, hindi tumatalikod. Sometimes, maraming tumatalikod nasa loob ng church. That's why I was really, last Lord's Day, alam niyo po, last Lord's Day, na touch ako. Kasi yung mga kapatiran na alam ko na may mga tampo, may mga konting-konting nararamdaman na hindi maganda. Niyakap nila ako nung Sunday, and wala namang sinabing sorry, pero yung yakap lang nila, mararamdaman, okay, mayroon itong mga may mga pinagsisihan sila kanina after the worship service, sabi ko, naintindihan nila ang salita ng Diyos. Kasi hindi pwedeng gano'n. Hindi pwede tayong manatili doon sa kalalagayan ganyan. Amen? Hindi dapat ikaw labing inuunawa. Dapat matuto ka rin umunawa. Hallelujah. Huwag na tayong pa-baby. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang pa-baby. Amen. Hallelujah. Paano na tayo eh? Kailangan lumago na tayo sa pananampalataya. Hallelujah. Amen. Huwag na tayo nagpapadalaw, tayo na dumalaw. Hallelujah. Baka kaya hindi kayo nag-church, nagpapadalaw kayo. Amen. So, sikapin natin yung sarili natin ngayon na paladuin. Kailangan ko maging maalam. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling pananampalataya. Hallelujah! Naintindihan mo ba natin? We need to divert. Kailangan ma-encourage tayo na ma-divert natin yung pagka-lukewarm natin. Kung nalalamig tayo, kailangan ko maging maalam ngayon sa pananampalataya. Hallelujah! Good news po. Nakapag-renew na po ako ng lisensya sa pagkakasal. Pwede na po din kayo magpakasal.
kinuha ko na po yung lisensya ko. Sabi ko sa Lord, nung inasikaso ko po this week, sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo talaga na makapag-lisensya ako, gawin ko. Kung hindi, okay lang. Tatanggapin ko na hindi na ako makakapag-kasal. Ayos lang, sabi ko. So habang nasa sasakyan ko ako, tinitignan ko yung papeles ko na dala-dala. Sabi ko, Lord, parang may kulang ko. Pero ikaw na bumahala dito. Kasi yung dala-dala ko po na registration natin, it is 2021 na 2023. Dahil hindi ko po ako nakapagparisto ng 2023 because dahil po sa nag-pandemic, diba? Wala na po ngayon. Lahat ng kopya ko ng 2022 and 2023, hindi ko ma-submit online kasi hindi ako marunong. Wala po akong tawag dito, wala akong scanner. So hindi ko ma-submit. Sabi ko, 2021, baka hindi nila tanggapin to. Kaya sabi ko, bahala na Lord. Amen. Nung pumunta po ako ng Tuesday, kasi nilakad ko po lahat sa munisipyo, na panotaryo. Pagdating ng Tuesday, pumunta na po ako sa opisina ng PSA. Pagdating ko po doon, kinakabahan ako pagdating ko doon sa elevator. Halos ayoko lumabas sa elevator. Kasi alam ko yung papel ko medyo Tapos sinisiyasat ng officer. Yung officer of the day, tinitingnan niya, Pastor, ano ka ba? First time ka ba? Hindi, ano niya, renewal niya. Dinadagdag ko siya para hindi niya makita. Hindi ko inalis yung resibo para hindi niya makita yung date na 2021. Pero nakita pa rin niya. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit 2021? Di ba, sir, di ba? Nag-pandemic. Sige. Okay. Ano siya? Okay. Tapos, yung letter to na endorsement, sorry po, binigay ko po ng kapatawaran dahil ginaya ko na naman ng pirma ni Pastor Joe. Kasi wala si Pastor Joe, di ba? So, paano naman? Alam ko na, galing ko po sa Korea. Alam ko naman po yung bahay tubo, letter B, and then, kaya pa po yan. Hindi naman po ako nagnakaw. Basta ginaya ko lang naman po siya. Tsaka may permiso naman ako sa kanya na pagka may mga papel-papeles na ganyan. So, tinignan ko, kailangan pareho ang pirma. Kailangan tingnan mo, buti yung stroke. Okay, sige, pareho. So, sabi niya, Pastor, may problema po tayo dito sa papel. Ito na nga kayo sinasabi. Pakipalitan po ito. Dagdagan lang po ng ganito. Tapos yung church niyo po, lagyan niyo po lagyan niyo po ng address. Wala po kasing address yung church niyo. Okay na po yan. Sa loob na po, pwede may palitan dito to. Pwede po pirmahan ulit. Kaya lang mabubukol na po na yung bakit napirmahan kagad taga Las Piñas, tapos ibinalik kagad. Sige, sabi ko, sir, bukas ko na lang ibabalik. May gagayin ko yung pirma sa bahay namin. Mahuli ako eh. Tapos yung pagbalik ko ng kinabukasan, amen, nung dinala ko na naman, ibang officer of the day na naman, di ba? Sabi ko, ito na naman, ibang officer of the day. Tapos sabi niya, sinek niya ganun. Galing ka na ba dito, Pastor? Opo, galing na mo dito, pinabalik na ako ngayon kasi pinagdagdagan niya. Ito, okay na to. Tapos, nung tigil niya yung paper ko, yung form ko, sabi niya, ay sir, luma po yung Pastor. Yung form niyo, luma. Kailangan po bago. Magpanotary ulit kayo. Notary na naman, sabi ko gano'n. Saan po ba nagpapanotary dito? Tatawid na po kayo. Sabi ko gano'n. Mas, nagpanotary po ako. Ano po ba? Buti na lang wala ng pirma-pirma. Aking pirma na lang yun. Amen po ba? Pagtawid ko, pagbalik ko, sabi sa akin, wait lang po kayo dyan. At magagawa lang po tayo ng resibo. Pero Pastor, kailangan niyo po mag-seminar. Sabi ko, kailangan po mag-seminar. Amen. Kasi hindi talaga pwedeng magkasal pag walang seminar. Saan po mag-seminar? Sa Clark po. Magkano po? 10,000 pesos. Sabi ko, ayoko na yata magkasal. Sabi ko, ayoko na yata. Sige po, sabi ko ganyan. Nandiyan na po yan eh. Sabi ko, sige po, Pastor, gawan na po kayo ng resibo. Church, sa buhay po natin, kung ano man yung mga bagay na alam po natin, na pagkukulang po natin. Hallelujah. That license, ayoko na po talaga. Kung tutuusin, sabi ko, ayoko na. Pero na-consider ko sa Ate Pipi, baka magpakasal. Si Ate Mercy, baka magpakasal. Yung mga, natin, mga byuda, baka magpakasal po silang bigla wala po akong lisensya. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan pong, kaya tinanong ko na rin yung mga pastor, kasama kong pastor, paano sila, pwede ba silang tumubos ng lisensya?
Sabi niya, Pastor, kung ano yung papeles na sinabit mo dito, ibigay mo rin sa mga pastor na kasama mo sa church. Sabi, pero hindi sila dito magsasubmit. Kung saan probinsya sila, doon sila magsasubmit. Sabi ko, kailangan talaga na ibibigay ko na, hingi ko ng permis kay pastor na yung aming mga pastor from the province ay kumuha na rin sila ng lisensya para hindi na kailangan lumuwas pa ng Paranglan, lumuwas pa ng Aurora. Kaya lang, magiging problema ko si Pastora Jean. Because Pastora Jean is a woman and kasal po siya. Dahil kasal po siya, kailangan niya mag-submit ng marriage certificate. At hindi niya pwedeng gamitin ang galban. Ang gagamitin po niya, yung apelido ng dating asawa. So sabi ko, mukhang hindi papayag si Pastora Jean. Amen. Kaya wala pa rin lisensya sa sa Aurora. Hallelujah. So, the church must divert. I-divert na natin. Kung lukewarm tayo ngayon, kailangan po natin maging maalam at mainit. First and foremost, ang sabi ng Panginoon, kailangan makita natin yung sarili natin. Makita niyo yung sarili niyo kung kayo'y malamig o kung kayo'y mainit. Hallelujah. Huwag natin hayaan sa buhay po natin na hindi na natin mapansin. The moment na nakita natin, then repent. Yun ang pinaka-the best na gagawin natin. Repent. Hallelujah. Kasi bakit? Nakakahinayang. Matagal tayo naglilingkod sa Panginoon. Ginagawa natin ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi minsan, alam niyo, nangyayari yan. It is because of the influence of environment. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, dahil yun ay pantalan, maraming, amen po ba, dumadaong, pumupunta ng mga tao. Hallelujah. Tingnan po natin, Revelations chapter 2, Revelations 2, 8 and 9. At ang anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo ang mga bagay nito na sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Nalalaman mo ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan. Datapat ikaw ay mayaman, at ang pamumuso ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Dito makita natin na there are certain people who call themselves as believers. Amen po ba? Sabi po dito sa Smyrna, winarning nga ng Panginoon ng taga-Smyrna, be careful. Because there are people who will go to you, pupunta sila sa iyo, na magpapakilala na sila ay Hudyo, but they are members of the synagogue of Satan. Hallelujah. So mahirap. Kaya, siguro, makikita natin, yan yung nagiging malaking problema ngayon. Kasi kung kasama natin, akala natin, ang kasama natin, mananampalataya, okay lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, influenced by the environment. Amen po ba? Kahit na, halimbawa, may mga mananampalataya tayong kasama, at kung alam natin na kahit mananampalataya siya, ang gagawin niya hindi maganda, we need to rebuke. Sometimes, our soul is unstable. Amen po ba? Hindi maganda yung kalalagayan. 1 Peter chapter 2 verse 14. 1 Peter chapter 2 verse 14. Sabay-sabay po tayo. O sa mga gobernador na sinugo niya sa pagiganti na nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. These are leaders. Pero instead, amin po ba? Actually, amin po ba? Itong mga leaders nito, dapat nagpapatupad sila ng mga batas. Amin po ba? Pero sila mismo yung lumalabag sa batas. At sa spiritual, ganun din. Tayo mismo, bilang mga mananampalataya, dapat tayo yung tagasunod ng salita ng Diyos. Pero tayo mismo yung lumalabag dun sa salita ng Diyos. Kaya, ganun yung nangyayari. Nagiging unstable yung kalalagayan ng ating mga kaluluwa. Kaya, bilang conclusion ng Panginoon sa atin, amin po ba? Basahin natin muli, 19 to 22. Balikan natin, Revelation chapter 3, verse 19 to 22. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan na tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahabong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloob ang umupong kasama ko sa aking luklukan.
Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sabi ng Panginoon dito mismo, lahat ng kanyang iniibig ay kanyang sinasaway at pinarurusahan. Which means, kung narinig po natin ngayon yung pagsaway ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng salita na, which means we can feel. Amen po ba? Kung may nakikita tayong pagpaparusa ng Panginoon sa atin, it is love. Hallelujah! It is about love of God. Kasi siya mismo nag-declare, lahat ng iniibig ko, sinasaway ko at pinarurusahan. If the Word of God really knocks upon your door now, amen po ba, kumakatok ang salita ng Diyos sa atin, buksan natin, pagbuksan natin ang Panginoon. Do not shut. Huwag natin isasara yung puso natin sa salita ng Diyos sa gabi nito. Magpasalamat tayo sa Panginoon, pinaalalahanan niya tayo. Amen? Kasi hindi, ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa ganitong kalalagayang init-lamig o nanlalamig. Kung mainit po kayo, praise the Lord, ipagpatuloy po natin yan. Pero kung nanlalamig tayo at malahimik na tayo, hindi malamig o mainit, kalimutan na natin yun. Kailangan na natin ulit maging mainit. Hallelujah. The Lord is knocking. Ang Diyos ay tumutuktok. Hindi sa puso ng mga hindi mananampalataya, kundi sa puso ng lahat ng mga mananampalataya. So tonight, sabi ng Panginoon, if we hear the discipline of the Lord, kung narinig natin ang pagdisiplina ng Panginoon, pagsaway ng Panginoon, sabi ng repent before the Lord. Hallelujah. Kailangan natin magsisi. Kailangan na natin makita yung sarili natin ngayon. Ano ba ang kalalagayan natin ngayon? Hallelujah. Huwag tayo mahiya. Nasabihin natin, may paglalamig ako. Sa totoo lang, hindi ako talaga mainit ngayon. Amen? Pero hindi natin nakapatawaran sa Diyos. Hallelujah. Praise the worship. Can we sing again? Pusong dalisay ang aking nais. And let us come before the Lord. Tandaan po natin, hindi natin makakamtan ng pusong dalisay unless we will repent to the Lord. Kung hindi po tayo lalapit na nagpapakumbaba sa Kanya, hindi natin nararanasan ang pusong dalisay. Hallelujah. Praise the Lord. Nais ko po ng bawat sa atin ay lumapit ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. And see, search your heart. Kung ano ba ang nararamdaman natin, nasa kalaban ba tayo? Mainit ba tayo? Praise the Lord. O naglalamig tayo, pwede tayo magsisi at lumapit sa harapan ng Panginoon. Ang tanging hangarin ng Diyos ngayon, maging tapat tayo sa Kanya. Maging totoo tayo sa Kanya. Because He sees our hearts. He sees our minds. Hallelujah. Sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo, wala alinlangan. Isang puso itinitibok na ika'y parangalan, ang tuko'y pagpupuri sa'yo. Puso dalisay ang aking nais, ikain mo, Diyos, para sa akin. Puso
sa aming mga puso sa gabi ito. We have found, O God, the great love sapagkat itinutuwid mo kami. Salamat sa pagsaway mo sa amin, O Diyos. Salamat sapagkat patuloy mo kami dinidisiplina. At sa pamamagitan nito, nararamdaman namin ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Now that we can feel the love for our church, yung pag-ibig mo sa aming iglesia ay makikita namin at nararanasan. Lord, naway makita mo kami, O Diyos, na ginanap ang lahat ng ito. Tinutupad ang lahat ng ito, O Diyos. At makita mo kami, Panginoon God, hindi na kami katulad ng isang bata na tinatamay. Hindi na kami tulad ng isang bata, Panginoon Diyos, na nagpapasaway. Kundi kami lumago sa aming paglilingkod at pananampalataya. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos. Salamat sa iyong salita na nagbukas sa aming puso at sa aming kaisipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you po. See you on Thursday.